Good day and welcome to another episode of Kamusta sa DLG Zamsur. Again, we are at Season 4, Episode 4, and today we are at the Municipality of Labangan for our second MOBA Provincial Conference, and we are thankful enough for the generosity to host our MOBA Conference na atakaron sa Municipality of Labangan, of course, with the support of the MLGOO, Sir Jerome, shout out. And karon gigahinan taong time sa local chief executive sa Municipality of Labangan to feature diri sa atong another kamustahan sa field. So at this afternoon, let us welcome the Municipal Mayor of the Municipality of Labangan, Honorable John Raymond C. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you for having me. Brad. First time na ako nga gi-feature ko kanang DILG nga video. Kaya ako nervous mo ko. Sige, sir, chill naman yung video na. It's nearly a kamustahan, no? Kamusta ang atong mga LCE. So at this season, nakubi sa field. We are at kamustahan sa field. So because this is a kamustahan, Mayor, kumusta man bilang isang first-term mayor, young generation na mayor, no? Kumusta, sir? Okay lang. Dagan kayo kung na-learn sa 7 months lang ako pag balingkod. Dagan kayo kung na-learn, dagan kayo kung na-encounter. Pero dagan pagpod kailangan ko, there's more to learn pa dyan kayo. Dagan dyan adjustments, dagan dyan surprises, pero hinay-hinay lang po kay total 3 years lang po dire. So I have enough time to adjust and para makadala po sa akong ganahan na developments. Madala lang. So no need to rush. Take it slow lang. Diba? Correct. 7 months already has passed. Medyo daghan-daghan na kalma na sinati siguro, Mayor, no? Pero what really inspires you to enter public service, especially diri sa Labangan? When I graduate na ako sa Ateneo de Manila, akong course kay computer science. Kaya at the time wala jud ko yung plano nga mag-politics. Pero nag-advise ko jud silang mama at papa na ako na sulay lang kung ganahan ka. Kaya kuan ko na ako, sorry ko na ako sa mga tao diri sa Labangan. Murag, nagka-realize po kung ganahan man kumagkuan, mo utabang ko nila. So, sila po na akong inspiration sa kung ano man mag-mayor ko. Kung di sila ganahan nga mag-mayor ko, sige, di lang ako. Sige, susudihan sa pagsuri-suri ni mo, Mayor, no? Or nakita ni mo ang tinupad mo nga inspiration na gusto na ikong enter into public service. So with that paglakaw, pagsuri-suri, pakihinabi sa mga katawan din sa Labangan, what did you see the most challenging experience sa 7 months? Sulod sa 7 months. They're challenging, pero one of the things challenging gihapon nako nga I didn't expect na challenging gihapon is ang pag-speech lang. Kay sa iniglanta na ako sa akong inspiration sila mama at papa. Ayaw naman kayo sila mag-storya sa mga tao. Public speaking. Public speaking. Dagan, ang reason po kay sige rin sila storya. So natural na kaayo ilang pag-storya sa mga tao. Then nina po nimo wow, kuya na kayo sa mga storya. Ako, dili pa jud. And even now, even recently, mag-struggle pa ko gamay. Pero some things na akong ibuhat para maayo ko mag-public speaking naman. Kay if I
ang advice man po nilang kuan ko kay speak from the heart lang jud kay kami sa kuan kay we always try to live with integrity kanang kuan jud nga tinuod unsay imong buhaton kanang tinuod jud. So whenever mag-speech pod, gamita lang po na use what you say what you want to say kuan kay kabalo mo ka nga kuan na tinuod po din mo ang intentions. So muna medyo kana lang po ang advice gihatag nilang go na po kay kuan kabalo na sila nga mo okay lang po ana. Still nervous kaya ako. Pero dili ra lang here. Sige. Okay, I think you can never go wrong if you really speak from the heart. Now, we see the effort also when you try to speak and Bisaya, but lagi, truly, it should be comes from the heart. Sige, Mayor, as a young leader, unsa man imuhang maingon na advantage no, sa inyong generation, or the elections are like that, pero when it comes to leadership sa inyong generation and governance sa inyong karon ng mga medyo young ones, unsa ang imuhang advantage? I think medyo unique man ko gamay kay even though young generation ko usahay di man ko kaget sa mga young generation karon. Kay medyo ako ang kuan man ko akong mga influences kay older generation ko. So most of the mga mannerisms, mga habits gikan po sa older generation. Pero ang advantage po nako kay I think for me kuan po kayo po hopeful po kayo po sa future unsa ako mabuhat kay kuan dagan kayo ko mabuhat. So combined sa kuan sa wisdom of knowledge sa older generations o ako ang hopefulness gikan sa youthful generations. Hopefully makombine ang sila para maka-focus ang development. So, parang ka visionary karon, young one. Sige, thank you for that, Mayor. Kani, mga priority programs, sa imong mga priority programs for the development of Labangan, especially kung napakay specific ba sa youth, or sa grassroots. In general, para sa kuan for the general population kay ini suri-suri mo po na even sa 7 months ago number one ilang ingno na ko kay ang tubig daw. So kana ang isa nga priority na ko na ayaw dyan ang tubig. And nakabuhat naman mi sa amuang kuan nagbuhat kami sa what we can do for now. So nagulat kay kailangan kami mag-submit ko kuan papers sa TUA and nagulat kami sa ilang return. Nag-kuan po mi, nag-andam na po mi sa mga plano sa unsang kuan ini mabalik ng kuan mga papers gikan sa TUA. Pero again, kailangan kami magulat. Pero for I guess mga youth or mga grassroots na projects na may recently nag-add to ang DTI kaso sa akong office kay ganahan sila magbuhat og youth entrepreneurship na program para ang mga bata nato instead of being job seekers sila na ang entrepreneurs, ang mga job makers. And while like what do you call it? Kanang bago pa ang program, it's still being processed. I think nagkuha man po paper ato kanina pero kuan na sila move forward na sila para sa specifically sa youth entrepreneurship. Kanang lang it's seminars lang para sa mga youth pero hopefully matayon lang na. And for that specifically para sa youth nato,
for the mga grassroots ng ang same program kay, di ba, para sa youth man, ang ilang ipa-push. Naman po para sa mga small businesses or para mga farmers or agri-fisher folk na dili pa kaayo makapaligya sa ilang products, nag-suggest sila o kanang mga seminars po or workshops na maka-teach on saan pag-value adding sa ilang mga products. So, hopefully, madayan po ng mga projects na ilang i-suggest. So, kana lang kayo, no? Medyo daghan nakauga ng concrete projects, concrete plans for the development of Labangan. Pipila lang dito siya if you have more time. Of course, you can build down more, but thank you for expressing those, Mayor. But kani number one solution beyond ako is for the potable water. I think that is a concrete project. Hopefully, no, successful siya diri sa inyong municipality, sir. Last question. What is your advice ato ang mga young professionals, perhaps your age, no, or ato mga aspiring leaders who also wanted to enter public service? I think same lang sa very first question na hinahinay lang kay di man jud ka magkabuhat sa tanan ganahan in day one. So you will face challenges, you will face surprises, and just remember na again, we have 3 years sa first term kung politics ka, pero if you're a smaller leader na maybe indefinite yung leadership or dili define yung specific time. Sure. It doesn't you can still take it slow kay mga tao ng putatanan dili man ta makakaya nga correct tanan natong decision. So lang basta hinahina lang, learn what you can learn and try to apply the things you've learned before to the problems you're facing now. Diba? Yes, correct. Totally agree with you on that, Mayor. Thank you very much. I think this is one of the very light and fun kamustahan we had so far. Perhaps because this is the youthfulness of Mayor, no? So thank you, sir. I have taken some of your words na no rush, no need to rush everything and then to take one step at a time. So thank you for that, Mayor. I think this ends our kamustahan session. And thank you once again, Mayor, for the Municipality of Labangan. Thank you also. And I'll see you on the next one. Thank you.